gabi. Hala, pagkatapos gawin itong Leviste sa palasyo, tila na karma. Halika, atin itong pag-usapan. Kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata para dito ng Solar Philippines Power Project Holding. Ayon kay Garib, ilang beses silang nagpadala ng show cause orders at iba pa, pero wala raw silang nakuhang tugon sa Solar Philippines. Ito ang tinuguriang political and economic meltdown ni Representative Leandro Leviste. Habang tila sinusubukan niyang ipitin ang Malacanang gamit ang mga kontrobersyal na Cabral files, tila ang sarili niyang mga negosyo ang gumuho sa isang kisap mata. Sa mundo ng politika, marami ang nagtatanong, ito ba ay hustisya o ang tinatawag na karma? Leviste versus Palacio, ang pagguho ng Solar Empire. Akala ni Leandro Leviste ay mapapaluhod niya ang Malacanang matapos ilantad ang Cabral files at idawit ang unang ginang sa budget insertions. Pero mabilis na bumalik sa kanya ang tadhana ng kanselahin ng Department of Energy ang kanyang mga solar contracts. Hindi lang basta kanselasyon dahil pinagmumulta ang kanyang kumpanya ng tumataginting na 24 bilyong piso. Sa pagtatapos nito, malalaman nyo kung paano nauwi sa investigasyon sa Kongreso ang kanyang Solar Philippines. Therefore, kailangan nyo itong panoorin hanggang dulo. Dahil di kong ma-deliver ang commitment na halos 12,000 megawatts na power supply, kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata para dito ng Solar Philippines Power Project Holding. Ang kanselasyon, bahagi ng mas malawak na paglilinis daw ng DOE sa mga hindi natutupad na kontrata. Ang hamon ng Malacanang matapos ibida ni Leviste ang mga dokumentong nakuha umano niya sa yumaong DPWH Yusek Cabral, hiningan siya ng Malacanang na matibay na ebidensya. Pero tila hindi makapaglabas ng orihinal na kopya ang kongresista. Tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga dokumento na hearsay at posibleng fabricated. Hinamon niya si Leviste na patunayan ang kanyang mga aligasyon sa halip na ioblika ang palasyo na mag-verify ng sarili niyang i-chismis. Therefore, ang Cabral files ay nagmumukhang isang dude o pumalyang bomba laban sa administrasyon. Ang karma ng Solar Philippines. Habang maingay sa politika, tahimik na kumilos ang Department of Energy sa ilalim ni Secretary Sharon Garin upang linisin ang energy sector. Pero ang pinakamalaking tinamaan ay ang Solar Philippines ni Leviste dahil sa kabiguang i-deliver ang 12,000 megawatts na pangakong kuryente. Kinansela ang kanilang mga kontrata. Ayon sa DOE, hindi ito politika kundi usapin ng disiplina at performance. Therefore, ang bilyong-bilyong piso multa at kanselasyon ay naglagay kay Leviste sa isang matinding krisis sa pananalapi. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mga lehitimo at seryosong investors lamang ang gusto nila sa energy sector. Kaya kinansela nila ang mga kontratang aabot sa 17,000 megawatts ng renewable energy, kabilang ang sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, ilang beses silang nagpadala ng show cause orders at iba pa, pero wala raw silang nakuhang tugon sa Solar Philippines. Pinagmumulta sila ng tinatayang 24 billion pesos. Investigasyon sa Kongreso. Hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo ni Leviste dahil maging ang kanyang mga kasamahan sa House of Representatives ay tinitignan na ang paglabag sa kanyang prangkisa. Pero ang mas mabigat ay ang aligasyon na nagbenta siya ng shares ng kumpanya nang walang paalam sa gobyerno. Sinabi ng Committee on Legislative Franchises na handa silang investigahan ito sa oras na magbukas ang sesyon sa January 26. Therefore, ang kongresista na ang nag-aakusa ng katiwalian ay siya na ngayong kailangang magpaliwanag sa sarili niyang mga backdoor deals. Have mercy, O God. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang bilyong-bilyong multa, ang pagbagsak ng mga negosyo, at ang walang katapusang bangayan sa kapangyarihan, maraming tao ang nakakalimot sa pinakamahabang katotohanan. Ang mundong ito, kasama ang lahat ng yaman at politika nito, ay mabilis na lumilipas ang katotohanan mula sa Biblia. Sinasabi sa Mateo 24 na ang mga digmaan, kaguluhan sa gobyerno at ang pagbagsak ng ekonomiya ay mga pain of childbirth o hudyat ng malapit na ang katapusan. Nakikita natin ang mga leader na nagkakanya-kanya at ang mga yaman na naglalaho sa isang iglap gaya ng multa ni Leviste. Pero ito ay paalala lamang na walang permanente sa lupang ito. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus.
Ang rurok ng kasaysayan ay hindi ang 2028 elections o ang pagbagsak ng isang administrasyon. Ang tunay na climax ay ang pagbukas ng kalangitan. Sabi sa Biblia, Pahayag 1 verse 7, tingnan ninyo, siya ay dumarating na kasama ang mga ulap at ang lahat ng mata ay makakita sa kanya. Habang ang mga politiko ay abala sa pagtatago o paglalantad ng mga files, dapat tayo maging abala sa paghahanda ng ating mga puso. Kapag bumalik ang ating Panginoon Hesus, hindi niya tatanungin ang tungkol sa budget insertions o solar contracts, ay kung naging tapat pa tayo sa Kanya. Huwag tayong mabulag sa breaking news ng mundo, kundi tumingin tayo sa good news ng kalangitan. Ang Panginoong Diyos ay darating na at ang lahat ng korupsyon at hirap sa mundong ito ay Kanyang wawakasan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa paalala na ikaw ang tunay na may hawak ng aming kinabukasan. Sa gitna ng gulo sa politika at ekonomiya, tulungan niyo po kaming manatiling nakatingin sa iyo. Dinadalangin namin ang katotohanan para sa aming bayan. Ihanda niyo po kami sa iyong muling pagparito upang hindi kami matagpo ang abala sa mga bagay na lumilipas, kundi abala sa paglilingkod sa iyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at inyo pong patnubayan ang aming mga leaders, ang lahat ng mga mamayang Pilipino at lahat ng tao sa mundo na ituon ang aming pansin sa muli ninyong pagparito. Salamat po sa inyo pong pag-ibig sa amin at sa inyo pong dakilang pag-ibig sa buong sanlibutan na inyo pong ibinigay ang inyo pong bugtong na anak para sa aming mga kasalanan. Salamat po at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.